common on beams. Okay? So, paano ba nagkakaroon ng bending? That is when the force you apply to the member is situated perpendicular to the axis. Just like on the illustration here. Okay? So, see the illustration. Okay? This is our beam. The long straight member here is your beam. Okay? So, when the load you apply to this beam, okay, so say this is yung kanya pong axis. So, this is the load. Say this load is distributed all throughout. So, all these forces acting on the beam, they are acting perpendicular to the beam. So, with that, that will cause this bending. Okay? So, see the two ends. These are what we call the support. So, you have here the hinge. And for a hinge, you have here the two reactions. And for the roller, you have simply the normal. So, ang ginagawa po ng atin na support, okay, hindi niya babayaan na malaglag dito sa part na to. Lalo na at concentrated siya dyan. Okay? Tapos ito naman, yung load mo naman, that tends naman na ibaba. Okay? Kasi concentrated naman siya on this area. So, what happened now, tulak nito, ito naman tulak nitong dalawang dulo sa pataas ng supports natin. Ito namang load, tulak niya pababa. So, the beam which is originally horizontal, okay, ito na siya ngayon. Okay, itong nasa baba. Okay, so you come up with the buckling failure or yung bending. Okay, so nagkaroon na siya ng bending. And if you take the cross section, okay, noong ating beam na nag-bend, ganitong itsura niya. Kumbaga dati ang cross section niya ganyan lang. Okay, ganyan lang siya, tuwid. Okay, pero nung nabakal na siya, nung nag-bend na siya, ito na ang itsura niya ngayon. Okay? Naka-bend na siya na ganyan. And to see yung kanya, okay, ang isang side niya is compression, whereas the other side is tension. Kaya sabi natin, bending is tension on one side and compression on the other side. So katulad nito, ito yung compression, ito yung tension. Pero pag halimbawa nag-bend siya ng papaganyan, ito yung compression, ito yung tension. Okay? So, that is the bending. Okay? So, what causes again this bending are the forces that are acting perpendicular to the axis. Okay? So, kalimitan po natin yan makikita doon sa mga beams. So, sample po ng beam natin. Halimbawa, nandun kayo sa classroom. Okay? So, sa classroom, makikita mo doon yung dalawang nasa ceiling. Okay? Dalawang slab na nasa ceiling. That's a sample of a beam. Okay? So, hindi po yan nilalagay doon para design or itsura nung ceiling as a design or makauntog. Okay? So, hindi po yun. Kasi kung design yun, it will hinder, of course, the lighting. Okay? So, hindi masyadong maliwanag kasi because of that. Pero need mo po yung ilagay yung dalawang slab na yun kasi that supports yung mga succeeding floors. Okay? So, ang tawag po sa kanya, it's a beam. Okay? So, you have the entire length, and then yung kanyang cross-section. So, yung cross-section niya, yun yung nag-iiba-iba. Okay? So, halimbawa, yung nasa classroom, it's a rectangular cross-section. Okay? So, pwede pong mag-iba-iba yung itsura nung na yun, nung cross-section niya. Okay? Another sample is, kung nadaan kayo doon sa may rotunda, okay? So, the one that supports our flyover, okay, yung flyover po, makikita nyo parang meron siyang poste tapos sa taas may nag-hold doon sa natin sa flyover. Okay? So yun po ay sample din ng beam po. Okay? So yan yung mga samples. Okay? Now, when we say beam, there are different classifications of beam. Yan, ito po yun. Okay? So as a symbol, ito pong slender member po na to, this is our beam. Okay? And then these two ends, okay, yan po yung supports po natin. So we have here a hinge, tapos sa kabila is a roller. Pero pwede naman po yung magbaliktad. Okay? So the types of beams, okay, they are classified according to the way they are supported. Kung nasan po yung location ng supports, dun po natin malalaman kung anong klaseng beam siya. Okay? Katulad po nitong una. This is called the simply supported beam. So other books po, ang tawag po sa kanya, instead of simply supported, you simply call it simple beam.
Okay, so it's a simple beam. So when you say simple beam, you look at the supports. The supports are on both ends. Okay? On both ends po ang supports natin kapag simple. Kapag overhanging naman, okay, this is the overhanging type. Okay, so overhanging, maari po yung isa wala sa dulo o kaya both wala sa dulo. Okay, yung mga supports natin. So yan po yung overhanging. Kapag ang isa lang yung wala, that's single overhanging. Pwede pong ito yung wala at ito yung nando sa dulo. Okay, basta yung isa na wala sa dulo, single overhanging. Kapag po naman parehas, that's the double overhanging beam. Okay? And then the last one is the cantilever type. Okay? So, ito yung mas iba dun sa dalawa. Because the cantilever type, that is fixed on one end and then the other end is free. Okay? So, pwedeng ito po yung fixed, tapos ito yung free. Okay? So, that's the cantilever type. Okay? So, these three, cantilever, the overhanging, and the simple beam, ang tatlo pong yan falls under what we call statically determinate beams. Statically determinate. Sino kumuha? Ba? Pag nawala daw yung okay, so these are just under the statically determinate beams. Anong ibig sabihin nun? Okay? So the equations of equilibrium are enough to come up with the values of the support reactions. Okay? Halimbawa po, you have here the simple beam. Okay? So may nakita ka po dong hinge, mayroon kang roller. So sa hinge po, there would be two reactions. Yun pong atin nasa horizontal at saka po yung vertical. Okay? At kung roller naman po, it is simply yung normal. So, this is your BY. Okay? So, kapag po sabi natin ay statically determinate, pwede nating makuha ang value ng AX, ng AY, ng BY using the equations of equilibrium only. Summation moments is equal to 0. Summation of forces at x equal to 0, and summation of forces y is equal to 0. So these three equations are enough to solve for these reactions. Okay, so yun lang yung gagamitin natin. Kaya ang tawag sa kanila is statically determinate. Okay? Meron po kasing ibang beams which falls under statically nalagyan mo dito ng indeterminate beam. Okay? So, statically indeterminate, siya yung parang mga continuous beam. Parang may kasunod pa to na beam or may kadugtong siya, may another part siya. Okay? Na ang mga reactions po, support reactions, cannot be solved using these three equations only. Okay? So, yun po yung statically indeterminate. So, in our discussion po, we will simply limit doon po sa statically determinate types. Okay? Particularly, simple, overhanging, and the cantilever. Okay? So, yun lang po ang ating gagamitin dito. Okay? Now, so these are the types of the beam. So we go back to the industries. Okay? So sabi nga natin kanina, with the load that you apply to the beam, you come up with the bending. Okay? So we call the induced stress now as the bending stress or the flexural stress. Okay? So on the equation po, we are using here sigma sub F. Okay? So sigma sub F is the flexural stress. So, we are using here yung sigma. Why? Sabi nga natin, that's tension on one side and compression on the other side. And tension compression, that makes use of sigma also. Okay? Kaya itong ginagamit natin, sigma, and then subscript F, equal to MC over I. Okay? Where yung M po natin, this is called the maximum moment. And where can you obtain this maximum moment? Okay, that is considering po yung atin na beam loading. Okay, ano ba yung mga loads, okay, na naka-apply doon sa beam mo? So with the forces na hinahandle niya, okay, you solve for the maximum moment. Okay, and to do that, you will be applying the shear and moment. Okay, you are to create a shear and moment diagram. Okay, so doon po natin makukuha yung M.
Okay? The second one, yung C and I, okay? C and I, saan naman po makukuha yung C and I, okay? So, C and I will be taken from the beam cross-section. Okay, so sa beam cross-section po siya makukuha. Okay, and when you say beam cross-section, it can be a regular cross-section o kaya naman po ay economic section. Yan po yung dalawang klase, a regular cross-section or an economic section. When you say a regular cross-section, it's a regular polygon. Say rectangular, circular, yan, triangular, ganon. Pero when you say the economic section, ito po yung not a regular polygon. Halimbawa po ay letter T, ang itsura niya, or you have the inverted T, letter C, okay, letter I, so the I-beam, yan. So, yun po yung mga economic sections. So, they are called economic sections para pinapatipid mo po yung materyales na gagamitin sa kanya. Halimbawa po, yung isang beam natin na rectangular. Okay, halimbawa, ito po yung rectangular beam natin. Okay, di po ba you have its length? Okay, you have its length. Yan, ganyan. Okay, so pag ginawa mo siyang economic section, halimbawa ginawa mo siyang letter T lamang. Okay, so letter T. Parang March, no? Okay, so letter T lang siya. We don't know. Yan, so ito hanggang Parang dun lang. Na naman? Okay, so alin po yung natipid na material dyan? Halimbawa, this is made up of concrete. Okay, galing sa concrete siya, concrete mixture. So itong parte na yan, tatabasin mo yan, wala na yan. Okay, pag ginawa mo siya, wala na yan. Okay, ito na lang yung matitira, letter T, all throughout the length. Okay, so you imagine how big yung mixture na to. Okay, gaano kadami yung materyales na ginamit para mapunan yan. Okay, so yun yung natipid mo. Kaya ang tawag sa kanya is an economic section. Okay, so yun yung kinoconsider natin. Okay, so we define I as the moment of inertia. And C is the perpendicular distance from the neutral axis to the outermost fiber. Okay, now for the values of I, okay, and M, you can see that also po dito sa natin, okay? So these are the values of C and I. So ari mo nandito sa table, these are regular cross sections, okay? So rectangular, triangular, circular, okay? And yan po yung I at saka yan yung C. Yung I muna tayo. So yung I is for rectangular is BH cube over 12. Kilala mo Ma'am Jennifer Manado? Kapag po triangular, I is equal to BH cube over 36. And I po, circular is pi d to the 4th over 64. You can, sino? Pauwi na. Ngayon ang uwi. Nagbabarko, inabo. So yung I po natin, you can see this also on our table 81. Okay, so you look at table 81. Okay, you have here your table 81. Yan. Okay, so yung pong may mga naka-circle po na yon, yun din yung mga values na nandun natin sa table. Okay, so you can refer to your table 81 for the values of I, for the moment of inertia. Lamang nga po, this table 81 is very limited. Okay, kumbaga, constrained lang siya sa mga cross-sections na yan. Even on the economic sections, there are two. We have yung I at saka po yung inverted T cross-section. But then for halimbawa, gusto natin is a letter T or a letter C cross-section. So, wala po dito. Okay? So, limited lang siya dyan. So, dapat maalam din tayong kumuha or mag-determine ng value ng moment of inertia for other types of economic sections. Okay? Yan. So, pwede po natin itong gamitin for values of I. And then, ano po yung C value? Okay, so yung C value po, this is the perpendicular distance from the neutral axis to the outermost fiber. So, kailangan po sa isang cross-section,
hahanapin mo muna yung kanyang neutral axis, okay? So you have to locate first the neutral axis, okay? So when you say neutral axis, yan po yung, kumbaga, it's a line that will divide po yung atin na cross-section in such a way that yung dalawang parte na nung hinati mo will have the same weight po, okay? So they will have the same weight. So ang ibig sabihin po nun, that passes through the centroid of your cross-section. Okay, so kapag rectangle po, since ito po ay symmetrical, we all know po that yung kanyang neutral axis nandun sa gitna. Okay, so this is neutral axis. So to locate the neutral axis, we set po yung ilalim, okay, yung bottom po, ang tawag natin sa kanya, that is your reference line or the datum line. Okay? So that's the reference line or the datum line. So if you're nasa ng neutral axis kapag rectangular cross-section, so it would be at a distance h over 2. Okay? h over 2 from the datum line mula sa ilalim. Okay? And paano mo malalaman yung value ng c? So ang gagawin mo lang, once you know the neutral axis, i-measure mo mula neutral axis hanggang doon sa baba. Okay? At mula neutral axis hanggang doon sa itaas. Okay? So, in this case, parehas siyang h over 2. Okay? Kung magkaiba po yan, whichever is higher among the two distances, okay, that would be your value of c. Okay? So, dito po, your c is equal to h over 2. Although, parehas po yan. Okay? So, makikita natin yan dito sa rectangle. Okay? So, dito sa triangle. Okay? So, sa triangle naman po, where is po yung kanyang neutral axis? So, say, this is our neutral axis. Yan. Okay? So, this is the total height. Okay? So, this is yung base, yun yung height. Okay? So, it is yung centroid po natin. So, yung centroid po natin is situated po. This is 1/3 of the height, okay, and this is 2/3 po ng height, okay. So of the two distances, okay, which is higher, yung 2/3. Kaya yun po ang pipiliin mo as the value of c. Kapag circular naman po, again, this is symmetrical po. This is your neutral axis. Ay yung datum line ay yung ilalim. Okay, we set yung bottom as the datum line. So, you measure pamula, neutral axis pababa, that would be the radius. Same thing, doon sa pataas, radius din po yun, d over 2. Okay? So, yung ating c value ngayon would be d over 2. Okay? Yan. Kung alin po sa dalawang distances ang mas mataas, yun po yung i-consider po natin. Okay? What if po it's an economic section? Yan. Kailangan alam mo din kapag economic section. Okay? Ano po yung gagawin natin kung siya ay economic section? How do we obtain the value of the moment of inertia? Okay? Let us have one particular sample po. Dini po ako mag-ano ng sample. Hanap lang po ng bakante din. Bakanting space. Yan. Okay. Halimbawa po, din na lang po natin ilagay. Yan. Say, we find po the value of the moment of inertia for this particular section. So, ang gamitin po natin halimbawa ay inverted T cross-section. Or T cross-section po ating gamitin. Okay, this is an inch. This is 3 inches. Tapos dito naman po. Okay, this is 2. 1. And this is another 2 inches. Yan. Okay? So, this is our cross-section. Okay? So, you determine value of I total. Okay? So, ang una mo pong gagawin is, of course, to locate the neutral axis.
So, kung kayo po ang tatanungin, okay, nasan po yung neutral axis niya? Okay? So, kapag po yan ay symmetrical, the neutral axis would be doon sa gitna. Okay? Of the total height, so sa gitna mo po ilalagay. Pero, pag tinignan mo po to, hindi po ito symmetrical with respect to x. Okay? So, mas matimbang po yung nasa itaas kumpara dito sa nasa ibaba. Kasi, may, po siya, may slab siya doon sa itaas. So, kung ilalagay po natin yung neutral axis, so ibig sabihin, medyo malapit doon sa kanya. Okay? Yan. So, ito po yung ating neutral axis. Tayo, palitan ko po ng kulay pala. Para madali nating makita. Yan. Okay. So, ari po yung ating neutral, So, ito po yung ating neutral axis. So, we call this your NA. Okay, that's the neutral axis of the entire cross section. Okay? Tapos yung ilalim po, we set that as our datum line. Okay? So this is our DL, the datum line or the reference line. Okay? The distance between your neutral axis and the datum line, okay, ang tawag po natin dyan is distance y bar. Okay, y bar. So, when you say you locate the neutral axis, you determine value of y bar. Okay, kung kalahati po yan, so nasa 2 inches po yan from the datum line. So, sabi natin, mas mataas yan kasi mas matimbang yung taas. Okay, so mas mataas dapat ang makuha natin sa 2 inches. Okay, kasi dapat pertaining to the datum line. So let us now solve for this y bar. So the equation would be a total y bar is equal to summation of ay. Okay, so a total y bar equal to summation of ay. Ang gagawin mo po dun sa iyong cross-section, you have to divide that into regular cross-sections. Okay, so ito pong T cross-section natin, pwede pong hatiin natin sa dalawa. Okay, dalawang rectangular. Okay, so 1 and 2. Okay, and each of this po, okay, yan, so ang ating area total would be area 1 plus area 2. Okay, y bar is equal to summation of AY. Kung ilan mo po siya hinati, so ganun kadami. Area 1, Y1 plus area 2, Y2. Kasi dalawang parts po yan. Pero halimbawa, letter I. Yung letter I, ilan po natin pwedeng mahati? 3. Tama? So magkakaroon ka dapat din ng area 3, Y3. Okay, and for the area would be area 1, area 2, area 3. Okay? So, ganun po ang paghahati. And then you are after here, y bar. So, y bar would be area 1, y1 plus area 2, y2 divided by area 1 plus area 2. Okay? So, ano yung area 1? Okay? That would be yung area 1 po natin, ito yun. Okay? It's in a form of a rectangle. So, therefore, area of the rectangle is base times the height. So, it would be B1 H1 times Y1. Okay? Plus B2 H2 Y2 divided by B1 H1 plus B2 H2. So, wag lang magkakamali doon sa base at sa height. Okay? So, sa area, wala pong gaanong problema. Pero when you come up with the moment of inertia mamaya, equations ng moment of inertia, you have to really identify which is the base and which is the height. Okay? Now, so, B and H, they are already given. Yung Y1 at yung Y2, hahanapin po natin. Okay? Alin yung Y1, alin yung Y2. So, for the section 1 only, yung section 1 lang na yan, meron po siyang kanyang neutral axis. Okay? So, nasaan yung neutral axis nung section 1 lamang? Okay? So, naroon po sa kanyang gitna. Okay? So, nasa gitna po niya. Yung para dun sa section 1. Okay? So, ilagay po natin. So, kung ito yung part 1 natin, yung horizontal na to, so this is its neutral axis. Nasa gitna niya. Okay? So, we label it as NA1. Okay? Neutral axis 1. Yan. Okay? And the distance of this neutral axis 1
to the same datum line, okay, yan po yung Y1. Okay, ito po yung Y1. So, distance po niya from the same datum line. So, ano po ang value na re? Okay? Ano po ang value ng Y1? Anyone? Taas po ang kamay. Yes, Carla? 3.5 po. Okay, 3.5. Kasi hanggang dito is 3, tapos nandun siya kalahati nun, so 3.5. Okay, so tama po siya. And then, alin naman yung Y2? Okay, so Y2 naman, di ito lang yung consider natin, yung section 2 lamang. So, ang kanyang neutral axis nasa gitna ulit niya. Okay, so ari yung ating NA2. Okay, and yung distance po nung NA2 from the datum line, yan po yung Y2. Okay, so this time, ano po ang value nung ating Y2? 1.5. Ang kamay. 1.5. Tama si Sebastian. That would be 1.5. That's half of 3. Okay? So, yun yung ipapalit ngayon natin dito. Okay? So, for section 1, ano yung base niya? Base would be 5 inches. Yung height niya would be 1. And then Y1 is 3.5 inches. Plus, yung sa part 2 naman, okay, section 2, yung B2 is 1 inch. Ang height niya is 3 inches. Ang Y2 is 1.5 inches. Divided by 5 by 1 plus 1 by 3 inches. Yan. Pakisolve nga po, what is Y bar? Kuha po yung calculator at i-compute. Ano pong sagot? Okay, 2.75 inches. Okay, you look at the value. Okay, so you look at the value na nakuha po natin. So, see that it is higher than yun pong ating half. Okay, so the total is 4 inches. So, you'll have there 3. Okay, so 2.75. So you have there 2.75 inches. Okay, so sa anong sabi natin kanina, nandun po siya mas mataas, hindi doon sa kalahati. Kasi pag nandun sa kalahati, hindi matitimbang kasi may ano doon, may slab doon. So dapat mas mataas siya. So in fact, so ang half nito is 2 inches. So that's at 2.75. Okay, so that is correct. Okay, so this is your Y bar. Again, the Y bar, that would be what? The location of your neutral axis from the datum line. So, pamula sa ilalim, 2.75 inches po siya. Okay? And then, number 2, after knowing the neutral axis or locating the neutral axis, you determine value of C. So, how do you determine value of C? Okay? Pag nakuha mo po yung Y bar, kunin mo naman pamula neutral axis, papunta dun sa pinakaitaas. Okay? So, pamula neutral axis hanggang sa pinakaitaas, ano naman yung kanyang distance. Okay? So, kung hanggang baba, up to the datum line, this is your Y bar equal to 2.75
So, ano ang sukat pamula dito sa neutral axis papunta dun sa itaas? So, it would simply be the total height minus the y bar. Okay? So, total height natin is 4 minus 2.75. So, therefore, this is 1.25. Tama po ba? Hello? Tama po? Okay, good. So, yan. So, ito ngayon yung pagkukumparahin mo. Okay? Itong pagkukumparahin mo. Yung dalawa po na yon. Okay? So, kung alin sa dalawa yung mas mataas, then yun yung value ng C. Okay? So, C would be equal to 2.75 inches. Okay? Yan po yung value ng C. Oh, hindi po palagi ang C ay equal sa Y bar. Okay? So, depende po yun sa example po natin. Okay? Again, kukunin mo taas at saka baba. Yung baba, lagi yung equal sa Y bar. Pero yung taas, yan, ima-minus mo doon sa total length yung Y bar. Okay? Tapos, piliin mo yung mas malaking value, yun po yung iyong value ng C. Okay? Tapos, ang pangatlo is to compute for I. Okay? You compute for I total. So, you compute for I total. Okay? Hindi po yung T na yun ay dahil T cross-section yun. Ibig sabihin po nun, I total. Okay? I total. Now, how do you compute po for the I total? Okay? So, sa I total po, ang gagawin mo po saan? I total is simply equal to I1 plus I2. Kasi dalawang parts lang po, dalawang section lang po yon. Where yung kada isang I po na yan, okay, where yung I1 muna, it is equal to I plus area 1 D1 squared. Okay, yan po yung value ng I1. Okay, pag sinabi naman po natin na value ng I2, dini ko muna po ilalagay ha, yung I2 mo, ganun din po yung equation. I plus area 2 D2 squared. Okay? So, yan po yung, kung may I3 pa po yan, anong equation ng I3? I plus area 3 D3 squared. Okay? So, yan po ang equations niya. Kada isang I po dyan. Okay? So, let us have first the I1. Okay? I1 is equal to I plus area 1 D1 squared. Okay? Ayun muna ang I. Yung unang I na yon, titingnan mo lang yung section 1. Okay? Ito yung section 1 natin. Ano po yung kanyang cross-section? It is a rectangular cross-section. So, kung rectangular yan, ano yung kanyang equation for I? Okay? So, kapag rectangular, I is B H cubed over 12. Okay? So, B1 H1. Okay? Cube over 12 plus area 1 is B1 H1 and then D1 squared. So, ang iba sa atin ngayon is yung D1. Okay? Alin po yung D1? Okay? So, tingnan natin. Ibahin natin yung kulay uli. Alin po dyan yung D1? Okay? Alin po dito yung D1? Okay? So, dito, ito yung section 1, NA1. Okay? This is the neutral axis of section 1 only. Okay? At yung NA na yon, that's the neutral axis of the whole economic section. So, yung distance po ng dalawa, okay? Ayaw. Wait lang. Yan. So, yung distance po ng dalawang neutral axis, yan po yung D1. Okay? So, anong difference ng Y1 sa D1? Yung Y1 po would be neutral axis 1 to datum line. Okay? Kapag po D1, neutral axis 1 to neutral axis ng buo. Okay? Yun po yung D1. Kapag po dito naman, ito yung neutral axis 2, okay? Up to datum line, okay, yan yung Y2. Pero yung neutral axis 2 to atin pong neutral axis ng buo, yan po yung D2. Okay? So, wag pong malilito doon sa dalawa. So, ari po yung dito po natin. Okay? So, how do you obtain po value of D1? Okay?
paano mo kukunin yung value ng D1? Okay? Yung D1 po, in this case, paano mo makukuha? Ari po yung neutral axis 1 at ari yung neutral axis. So, it would simply be equal to y1 minus y bar. Okay? At yung D2 naman po, okay, ari naman yung D2. Okay? So, ang neutral axis 2 mas mababa kaysa NA. Kaya yan ay y bar minus y2. So, ayun lang po yung tatandaan natin. Kapag ang neutral axis ng section mas mataas kesa neutral axis ng buo, ganito po yung equation niya. Okay? Y ng section minus y bar. Pag mas mataas po. Pag mas mababa naman, it would be y bar minus y ng section. Okay? So, ganun mo po siya kukuhanin. Okay? So, in this case po, ano po yung ating D1? Okay? Ano po yung D1 natin? Y1 minus y bar. Okay? So, isa-substitute po natin dito. Yan. So, isa-substitute muna po natin din eh. Okay? Yung D1, okay, ano ulit yung base natin? That would be 5 inches by 1. So, bawal po magkapalit kasi nga, meron itong cube. Okay? So, kailangan tama po ito. 5 inches by 1 inch cube over 12 plus 5 inches by 1 inch. Ano nga ulit yung D1 natin? D1 would be y1 minus y bar. Okay? Ano ba yung value ng ating y1? Di ba yung y1 kanina is 3.5. Okay? Minus y bar 2.75. So 3.5 minus 2.75. Okay? This is also in inches. You have to raise your answer po 2 squared. Okay? So, 3.5 minus 2.75 squared. So, ang unit po natin dito, inches times inches cube. So, inches to the fourth. Dito po, inches to the fourth. Kasi po ay squared natin. Tapos, are, dalawa. Okay? Paki-compute nga po. What is I1? Ano pong sagot? $3.2292. Okay. So, 3.2292 inches to the fourth. Okay? So, itinatruncate lang po natin for purpose of presenting. Pero pag mamaya po gagamitin nyo uli, okay, you make use of the real value. Okay? We go to I2 naman. Okay? Yung I2 naman. Okay? So, I2 is I plus area 2 d2 squared. Okay? So, tingnan naman natin is yung section 2. Section 2 is also rectangular. So, yung I po na yon would be BH cube over 12. Okay? So, B2H2 plus B2H2. Ano po yung atin na D2? Okay? Yung D2 po natin would be, since yung neutral axis 2 mas mababa kaysa dun sa buong neutral axis, it would be y bar minus y2. Okay? And then you square the value. Okay? And then you substitute. Ano yung B? Ano yung H? Ang B dito is 1. Ang H po ay 3 inches. Okay? So, B, this is equal to 1 inch. 3 inches cube over 12 plus 1 inch 3 inches. Okay? And then y bar 2.75 minus y2. Ano po yung ginamit natin na y2 kanina?
Yung Y2 po natin is 1.5. Okay? Half of 3 inches. 1.5 inches. And then, you have to square the difference. Okay? So, what is then our answer for this? I2. $6.9375. Okay. 6.9375 inches to the fourth. So this is I1 and I2. You get now the sum for your I total. Okay. So to get I total, thus your I total would be equal to 3.2292 inches to the fourth plus your 6.9375 inches to the fourth. So what is then your I total? So yung I total po na yan po yung gagamitin po natin, okay? 10.1667 inches to the fourth. So ito pong I total na ito, yan po yung gagamitin natin for the moment of inertia doon sa equation po natin na MC over I. Okay? So halip na I, it should be I total. Okay? Yan. So, ganun po natin gagawin yung I value. Okay? Kapag po siya ay economic section. Okay? So, tandaan nyo po yung procedure ha. Ano nga ang ulit ang una? You have to locate the neutral axis. Okay? Pangalawa, you determine value of C. And then after, you get the value of the I total. Okay? So, kumpleto na po yung ating dito. Okay? So, flexural stress is equal to MC over I. Okay? Ang I po gagamitin kapag economic section, I total. Okay? Nandun na din po ang C. Now, ano naman po yung M na yun? So, sabi ko nga, it would be a maximum moment which will be taken from the beam loading by drawing a shear and moment diagram. Okay? So, yun ang gagawin natin. Pag shear and moment diagram, you can use here two methods. Okay? Pwede po yung analytical method, pwede din po yung semi-graphical method. Okay? So, any of these two methods, pwede po natin gamitin. So, it is your choice po to use whichever method ang mas alam po ninyong gamitin. Okay? So, pag sinabing analytical method, yan po yung gumagamit ng equations. Okay? Equations of a distance x. Kapag po naman sa semi-graphical, ang ginagamit din niya is simply continued sum of the forces or continued sum of the areas. Okay? So, siya naman po ay yung shortcut method. Mas maikli pong method kapag semi-graphical. Lamang, mas prone ka na magkamali. Mas risky siyang gamitin. Okay? And then another thing is, you can make use also of table 81. Okay? Punta po, 82. Everybody, you go to table 82. Yan. So, ito po yung table 82. Nakalagay po doon is moments and deflections in beam. So, ito po ay pwede mo din gamitin to obtain the maximum moment. Kaya lang po, this is very limited. Okay? Halimbawa po, ito yung ating klase ng ating beam doon sa problem. So, a simple beam and then loaded sa gitna. So, ang gagawin mo lang is hahanapin mo siya sa table 82 kung meron siyang katulad. Okay, katulad po niyan. So, yung table 82 po, okay, so ito po yung katulad niya. Okay, yung po nasa first column tapos second row. Okay, andini po yung atin na, ito po yung hinge and andini po yung ating roller. Okay, so yan po yung supports natin. Tapos, yung load po ay nasa gitna. Okay, so kung ito po yung given sa problem, so ito po yung kamukha niya. Okay? So, ang hahanapin lang po natin is yun pong equation ng M maximum. Okay? So, ang M maximum po dito, may nakalagay na equation, FL over 4. Okay? So, it's the value of the force. Yung length naman po is the entire length of the beam
divided by 4 to obtain the maximum moment. So, ibig sabihin po, kapag po may katulad dito, pwedeng limutin mo na lang yung equation. Okay? Pwedeng hindi ka na maggawa ng shear and moment diagram. Okay? Pwedeng hindi na gumawa nun at ito na lang yung gagamitin mong equation. Ilalagay mo lang taken from table 82 and kung anong page number. And right away, you substitute here the value ng force, ng length, and you have the value of the maximum moment already. Okay? Kaya nga lang po, sabi ko nga, ito po ay limited lang sa kung ano po yung nandito sa table 82. So, hindi po laging meron ganoon. Okay? Katulad po nere, ari po ay uniform load. So, ari po ay simple beam. Yan, halimbawa po, ari po yung simple beam kasi nandun yung reactions. Tapos, when you say uniform load, so the load is applied all throughout this length. Okay? So, nandyan po yung load natin. Nakaganyan po siya. Okay? So, dun mo po siya gagamit. Okay? At yung kanyang equation po, you simply look for M max. Okay? M max, yan. M max is equal to FL over 8 or WL squared over 8. Okay? So, yan po yung pwede nating gamiting equation. Okay? Pero halimbawa po, ganito yung ating binigay na beam. Simple beam. Pero, ang dami ng load. Meron din okay? So, I don't think na meron pa siyang katulad. Okay? So, wala po siyang katulad dito. Okay? O, yan. Hindi din po ito. Yan. So, wala po siyang kaparehas. So, ibig sabihin, pag wala po siyang kaparehas, okay, there's no other way but to create your shear and moment diagram. Okay? So, yun po yung gagawin dito. Okay? Kung wala po din sa table 82, okay, magagawa ka ng shear and moment diagram. Okay? Yun lang po yun. Okay? So, that is your induced stress, your flexural stress. MC over I. At ano po yung gagawin natin sa design? Okay? So, sa design po, we simply say, we equate. Okay? So, for a good design, we just then equate the design stress to the induced stress of the material. Okay? You look at the design stress, it's in form of sigma. Okay? Sigma D. Why? Kasi ang flexural is in form of sigma also. So, sabi ko nga, bawal siyang maglalahok. Okay? So, yung flexural is MC over I. And the design stress can be sigma U over factor of safety or pwede din na sigma Y over factor of safety equal to MC over I. So the first equation would be used if design is based on the ultimate strength. Okay, and then the second equation is to be used if design is based on the yield strength. Okay, pag hindi po sinabi ang basis ng design, then you have to look only for the type of material. And if you see if the material is ductile, then you base design on the yield. And if the material is brittle, then you base design on the ultimate pop. Okay? So, ari po yung gagamitin. Question po ba sila? Question? Wala pa naman po, ma'am. Okay. So, let us have an example. Okay, so gawin natin, ang example natin is the use of statically indeterminate. Yun ang ginamit nating example kanina. Okay, diba nag-solve na tayo ng I total yan. So, ari na yung gagamitin natin na cross-section. Yung letter T cross-section. Okay, ngayon ang gagamitin lang natin for M, okay, i-gawin natin, i-recall natin is the semi-graphical method. Okay? So, gawa tayo ng sample problem.
Wait lang po. I'll just make po yung Word document for our example. So I am just copying our ito po, tandaan nyo lang po itong ating ginamit na economic section. Okay? So you have come up with y bar is equal to 2.75 inches. You have there C is also 2.75 inches. And we get the I total equal to, ano yung nakuha natin na I total kanina? I total is 10.1667. Okay. I'll stop this presentation. And shift to this Word document. Okay. So, ito yung kanina. Okay. Ito yung na-solve na natin. Okay. You have there the y bar, the C, and the I total taken from the previous example. Okay. So, what is our sample problem this time? What factor of safety is to be used for a simple beam loaded with a concentrated load applied of 3,000 pounds applied midway of its total length of 15 feet. Okay, so what factor of safety is to be used for a simple beam with a concentrated load of 3,000 pounds applied midway of its total length of 15 feet? Consider AISI C1020 as rolled as the beam material and AT cross section as stated in the previous example. Yan. Okay, so ito yung kanyang cross-section. Okay, yung pong katulad doon sa kanina. Okay, so you are to look now for the factor of safety. Okay, so let us now draw first, okay, yung sample problem natin. Okay, so you have there a beam, simple beam. So you have here the hinge, so you have here the hinge, and then you have here the roller. Okay, so you have here hinge, roller, tapos concentrated load. This is 15 feet. Concentrated load applied midway. And so force is equal to 3,000 pounds. And so ari po ay 7.5 feet. Same thing with the other one. Okay, so ito po yung atin na beam. Okay, and then let us then solve. Start with
yung given po. Okay, so first you have the load, 3,000 pounds. That's equivalent to 3 kips. Length is equal to 15 feet. So converted to inches, kindly convert po. Multiplied by 12. 15 times 12. Answer? 180 po. 180 po. 180 inches. Okay? So, next would be material specification. AISI C1020 as rolled. Find value of sigma U and sigma Y. Pakikuha po ng value. You look at table 87. What is sigma U and sigma Y? Dadalwa na wala na nga Dadalwa na? Hindi si Kan. Pari tatapo ka ba? Makapangain niya. Sigma U, sigma Y. Ano po yung value? C1020 as rolled. 65 po ang sigma U. 65 and sigma U. The other one? 48. Okay, 48 KSI. Taken from table 87, page 14. Okay? So you have here the sigma U and sigma Y values. Next would be the factor of safety. And this Fs, this is the unknown. Okay? So Fs, this is the unknown. After the factor of safety, we go to the design stress. Okay? For the design stress, we will be using sigma D. Ano pong equation ang gagamitin natin for this sigma D? Okay? Ano pong gagamitin natin for sigma D? Nangyari. Wait lang po. Okay na. Okay. So, what would be the value of sigma D? Ano pong equation natin ang gagamitin? Would it be based on the yield or based on the ultimate? Based on yield strength po. Based on the yield strength. Tama po yun. Okay? So, dito po sa problem, wala pong binanggit as the basis of design. Okay? So, ang gagawin po natin, kung walang binanggit na basis ng design, ang gagawin nyo po is to look for the type of material. Okay, so since this is 1020, this is ductile, then if it's ductile, then we should base design on the yield strength. Okay, kaya on our equation po, ang gagamitin natin would be sigma D equal to sigma Y over the factor of safety. And this is based on yield since it's a ductile material. Okay, since it's a ductile material. So what is then the value of our sigma Y? That would be equal to 48 KSI divided by Fs is equal to your design stress. Okay? And ano po ang gagawin natin afterwards? Okay, so afterwards po, ang gagawin natin is to equate.
Okay? You equate the design stress to the induced stress of the material. So sigma D equal to sigma F, the flexural, which is MC over I total. Okay? Yung C at I total, that is previously natin na-solve na. Okay? Kaya kinuha na lang natin C and I total. Pero kung wala pa tayong initial na solution, ibig sabihin, dito, after nito, you solve for C, you solve for I total. Okay? Yung procedure natin na ginawa, so i-incorporate mo po dito. Okay? So, ngayon, meron na tayo, kaya na-solve na natin kanina, yung M na lang. Okay? So, you solve for M. So, ang gawin natin, okay, although this can be, you can use table 82, okay, pero pwede nating ulitin yung semi-graphical. Okay? So, solve for M using semi-graphical method. Using the semi-graphical method. Para lang po, ma-recall po natin paano siya gagawin. Okay? So, puntahan ulit muna natin ito. Okay? So, paano po ginagawa yun? Okay? So, ang una mong gagawin is to divide. Okay? You divide the member into sections. Okay? So, yung leftmost part, that would be your point A. Okay? Kung saan may kasunod na load, dun mo yung point B. Tapos, ito yung point C. Merong hinge, may roller, so ilalagay mo corresponding reactions. AY, AX. And then here, you have there CY. Okay? So, yan yung mga reactions. So, yung kanya pong mga arrows na yan, okay, yung kanilang direction, these are merely assumptions. So, I simply assume AY and CY pataas, tapos yung AX natin pakanan. Okay? So, these are mainly assumptions. So, kapag nag-solve ka po at nag-yield ka ng positive, ibig sabihin, tama yung assumption mo. Pero kung nag-solve ka at negative yung naging sagot, ibig sabihin, kabaliktaran yan. Okay? So, we solve first for AY, AX, and CY. So, we call that the support reactions. Okay, so yung support reactions, they can be obtained using only the equations of equilibrium. So, ang gawin natin, mag-moment muna tayo sa A equal to 0, having this direction positive. Okay, so puntahan mo itong natin, mag-moment tayo dito. So, ang involved lang would be yung force at saka yung CY. Okay, so this would yield positive, ganun yung ikot niya. Ito naman negative. Okay, so F times yung distance niya, okay? Yung distance niya na 7.5, this is equivalent to 90 inches. Palitan lang natin ang inches, okay? So, this is 90 inches. F times 90 inches minus CY, okay? Minus CY times, ano yung kanyang distance from point A, that's 180 inches, okay? Equal to 0. So, yung F po, may value. That would be 3 kips, 3,000 or 3 kips. Okay. So, 3 kips, 90 inches, equal to CY times 180 inches. Then, you solve for CY. Okay, paki-compute nga po. What is CY? Okay, correct. 1.5 kips. So, you obtain here a positive value. So, ibig sabihin, tama yung assumption natin ng CYI pataas. Okay? CY equal to 1.5 kips. Ano po yung isa? AY naman. So, you use summation versus Y is equal to 0. Pataas, positive. Pababa ay negative. Yan. So, ano kasama? AY, F at saka CY. Positive ang AY at CY, negative yung F. AY plus CY minus F is equal to 0.
So AY would be F minus CY. So this is 3 kips minus 1.5 kips will yield positive 1.5. So tama din po yung kanyang direction. Pataas din. Okay? And for AX, summation forces X is equal to 0. It is only AX na present po doon. So it's equal to 0. Okay? So these are your support reactions. CY, AY, and AX. Okay? After the support reactions, ay gagawin po natin So, ang gagawin po natin is, wait lang. Okay. So, after po nito is the next step to draw the shear diagram. Okay. So, you have here the shear diagram. When you say shear diagram, mga semi-graphical method, you will be having here continued sum of the forces, okay? So, you start with the leftmost part, that would be your point A, okay? Diba? We have point A, point B, C. For each of the letter po, dalawang shear po yung kukunin natin. So, para maging dalawa, A and A prime, B and B prime, C and C prime. So, again, ang start po ay nandun lagi sa left po, okay? So, you start with shear at A. So, shear at A is equal to 0. Default po are. So, lagi ang simula natin, V at A is 0. Okay? So, default. Okay? Sunod po dyan is A prime. So, lagi mo po yung sinundan. So, ano yung sinundan natin? That would be 0. Okay? So, answer is 0. Tapos, ano yung idadagdag? This is both A. So, titingin ka po doon sa point A. Okay, ano yung nandun sa point A? Anong loads yung nandun? Yung AY at saka yung AX. Pero yung AX, hindi natin isasali. Hindi dahil ang AX ay equal to 0, kundi kung bakit hindi siya kasali, it is because hindi siya perpendicular to the axis. So, ang kasama lang, yung perpendicular lang sa axis. So, that would be AY. So, kung pataas yan, positive. Kung pababa, negative. Okay? So, ang idadagdag mo ngayon dito is plus AY. Kasi, yun yung perpendicular. Okay? So, this would be equal to what? 0 plus AY is 1.5 kips. So, VA prime is equal to 1.5 kips. Yan. Okay? VA prime. Sunod, V of B. Okay, yung sinundan. Ano po yung sinundan? 1.5 kips. Ano ngayon yung idadagdag mo? This is from A, you go to B. So, ang titingnan mo ngayon is yung in-between ng A at B. Okay? From A going to B, there is no force in between. So, you add 0. Okay? So, plus 0. So, V of B would be equal to 1.5 kips pa rin. Okay? O, anong sunod na letter dito? V of B prime. Okay? A prime, B prime. Yung sinundan, ano yung value? 1.5 kips. Ano yung idadagdag? Parehas po rin point B. From B to B prime. So, you simply look at point B. What is the load at point B? You have your F equal to 3,000 pounds. Okay, pababa. So, therefore, minus. Okay? So, minus 3 kips. So, the value of B prime would be negative 1.5 kips. Okay? Yan yung V of B. Anong kasunod na rin? Ang kasunod po niyan would be V of C. Yung sinundan, negative 1.5. Anong idadagdag? From B to C.
O, tingin ka uli, B to C. O, wala pong force in between. Okay? So, plus 0. So, V of C would be negative 1.5 kips. And then finally, V of C prime, yung sinundan, negative 1.5. O, tapos tingin ka sa point C. Load at point C is CY, pataas, so plus CY. Plus CY, which is equal to 1.5 kips. Yun yung CY. Okay? So, V of C prime, that would be equal to 0. Nakuha po ba? Hello? Yes po, ma'am. Okay, so i-recall lang po yung inyo na MDB. Okay? So, para po malaman nyo kung tama, right track ba yung inyong ginagawa, okay? Ang inyong solution po dyan, it will always start with 0. Okay? Shear at A is 0. Dapat po yung katapusan, it should be equal to 0 also. Okay? Para po tama, ibig sabihin, tama yung ginawa mo. Kasi pag may mali ka po dyan, hindi po yan mag-0 sa dulo. Okay? So, it starts with 0, it should end up with 0. Otherwise, 0 ka. Okay? So, yun lang ang pagpipilian mo. Okay? So, 0 ka pag hindi yan nag-0 dito. Okay? So, ibig sabihin, may mali ka dito sa iyong computation. Okay? So, tapos after po yan, i-graph mo na po siya. Yan. So, i-extend lang po natin yung linya ng A. Extend mo yung linya ng B. Extend mo yung linya ng C. Okay? Using a straight edge. And then, you draw an axis. Okay? So, ari po yung shear diagram, VD. Yan. Ang positive po na shear, isa taas ilalagay. Okay? At yung nasa negative po naman ay sa baba. Okay? So, AA prime dito sa linya na to, BB prime dito, CC prime doon. Okay? So, ano lang natin ang value. A is 0 and positive 1.5. Okay? 0 and positive 1.5. Yan. Say, ayun po. 1.5. Anong kasunod? BB prime. Anong value? Pakitingin mo dyan para wag akong papalik-balik. Anong value ng BB prime? 1.5 po. 1.5 ang B. Ang B prime. B prime. Negative 1.5 po. Again, Jimuel? Negative 1.5 po. Okay, negative 1.5. Okay, CC prime. Tingnan dun sa solution natin kanina. Ano ang C? 0. C? Negative 1.5 po. Negative 1.5. And C prime is 0. 0 po. Okay, correct. Yan. So, nailagay na po natin yung mga points. Okay, A, A prime, B, B prime, C, C prime. Anong sunod na gagawin? Ano po sunod na gagawin? Trace po. You have to connect the points. Okay, iti-trace mo siya, i-connect mo yung points. A to A prime. Okay, A prime to B. I-use straight edge na lang po sa inyong solution. B to B prime. B prime to C. C to C prime. Tapos i-enclose po natin sa axis. And then, you shade the region involved. Okay, so pwede pong i-color natin or pwede po i-shade po natin. So, this is to see the distribution of the shear along the entire length of the beam. Okay, so yan po yung shear diagram natin. Ang kasunod po niyan is gagawa ka ng isa pang axis. MD naman, that is the moment diagram. Okay, so gawin naman po natin is yung solution for the moment diagram. O din ko na lang po ilagay. Okay, so ito naman po yung pangatlo, moment diagram.
So, ito naman po is continued sum of the areas in the shear diagram. So, may nagawa ka na pong shear diagram, gagawan mo siya ngayon ng area. Papalitan ko lang po ng kulay. Okay. So, ari po, okay, this you can label this as your area 1 and this is your area 2. Okay? Unlike po kanina sa shear po, okay, kada letter po ay dalawang value ng shear. Dito po, kada letter, isa lang value ng moment. Okay? So, you start with moment at A equal to 0. Again, default po yun. Okay? Sunod mo na ngayon would be moment at B. Kada letter, isa lang moment. So, yung sinundan po is moment at A. Ano po yung idadagdag mo? The area in between the letters. So, in between A and B, ang area po is area 1. So, you add area 1 plus area 1. So, moment at A is 0 plus area 1. You look at area 1. Area 1 is rectangle. Base times height. So, height po is 1.5 kips. Ang base po is 90 inches. Okay? So, this is equal to plus 90 inches times height 1.5 kips. Yan. So, pakikuha po ng sagot. Sagot po? 135 po. KSI. 135. Ano po ang unit? Hindi po KSI. This is in kip inch. Okay? This is kip and then inch. So, moment at B, 135 kip inch. Oh, and then we go to moment at C. Yung sinundan, moment at B. And what is the area in between B and C? Area between B and C is area 2. Rectangular. Ano ang base niya? The same 90 inches. Okay, 90 inches yung base. Ano yung height? Negative 1.5. Okay, so moment at B plus area 2. So 135 kip inch plus area 2. Base times height, 90 inches. And ang height, negative 1.5 kips. So, what is the answer? Moment at C. 0 po. Oh, 0. Tama. Okay? Equal to 0. So, ganun din po ito. Okay? Sa moment diagram, you start with moment 0, you end up with 0 moment also. Okay? Otherwise, yung 0 ka, wala kang sagot. Okay? So, dapat po 0, 0 siya. Okay? Tapos, i-graph mo na po ulit siya. Yan. Okay? So, ang moment at A is 0. Moment at B is 135 kip inch. Moment at C is 0. Okay? Tapos, papagdugtungan mo lang ulit yung points. I-use a straight edge. Okay? So, this is the distribution of the moment. And then from there, you have their M max equal to 135 kip inch. Yan. So, ari yung ating kailangan doon sa flexural stress. Okay? So, nakuha mo na ngayon yung M max. So, isa ngayon ang isa-substitute mo dito. Okay? So, you substitute the value, sigma D is 48 KSI divided by factor of safety equal to 135 kip inch. Ano nga yung C natin kanina? Yan. C is 2.75 inches and I total is 10.1667. 1667 inches to the fourth. Okay? And from there, you can solve for the factor of safety. Hindi na gana? Bakit? Oo nga, namatay na yung phone mo. Baka nahugot doon. Mamaya at nahirap mag-ukot.
Di kanina ka pa pala nakasaksak. Kaya nga, kanina pa ako nakasaksak, wala pala, kakaiyak mo. Oh. Baka nahugot dun sa ilalim. Later. Sa mga ate. Wait lang ha, wait. Okay, so what would be the value of the factor of safety? Compute po natin. So that would be 48 KSI times 10.1667 inches to the fourth divided by 135 kip inch and 2.75 inches. Okay? You can cancel out here po. Dalawa po dito yung inches. Yan, 4. Okay? Tapos, kip at saka yun. Okay? So, what is FS? 1.3145. Okay? So, that would be the factor of safety. Dito po ang factor of safety. Kung ano po yung mas kuha yung sagot, yun na po yun. Okay? Hindi naman po kailangan na i-whole number siya or kailangan ay may standard, wala po. Okay? Yan na po yung final answer po natin. Okay? Nakuha po. Okay. So, ipakita ko lang po, di po ba tayo, nag-solve tayo ng M using the semi-graphical method. Pero sabi ko kanina, you can use table 82 kung sakali na may katulad. Okay? In this case po, okay, in this kind of loading po, may katulad po yan sa table 82. Okay? So, pwede po ang maging alternative natin sa parte na ito, solving for M. Okay? Ang gagawin mo lang dito, solve for M using yung table po natin. Okay? So, using table 82, tingnan natin kung parehas ba yung makukuha natin. Using table 82, page ano po yan? Paki-check nyo nga po. Page 3 po. Page 3. Okay? O, ano yung equation natin? Alin yung katulad niya doon? Okay? Kuhanin nyo yung equation ng M-max para po doon. Okay? This is on page 3. Okay? Ano po yung equation ng M-max using table 82? Nakita nyo ga po? So, yan po ay nasa first column, second row. M-max equal to FL over 4. Okay? FL over 4. Tama po. So, ang F po natin is 3 kips. Yung length is 180 inches divided by 4. What is our answer po here? M-max. 135 Ano po. 135 kip inch. Okay? Yan. So, look at our answer ng M-max. That is basically the same lang po nito. So, yung haba ng solution natin kanina, ito lang yung katapat niya. If you will be using table 82. Nakuha? Okay? So, kung may katulad po, pwede pong are na yung gamitin. Okay? Sa halip na po na aring mahabang are, okay, yun na po yung gagamitin natin. Okay? Question? Wala. You can go over the other samples po para po yes, Jasper. Ang tatanong lang po sa design work po. Ha? Tatanong lang po sa design work po. Yes, anong tanong? Nung bali yung design work po, isasabay po namin pa sa next week o hindi naman po? Alin for? Yung para sa bending? May Ito po, F2F ba tayo bukas? Hoy, may F2F ba tayo bukas? Wala. wala po. Tayo nga pala ay adig Opo, ma'am. Even pala tayo, even. Tama? Yes po. Opo. Okay. So next week 'yon, tama? Yes po, ma'am. Next week ang pasa nung atin na design works, okay? I'll stop my presentation now. Okay, tomorrow, okay? Tomorrow, ayun yung gagawin, yung design work ng para sa bending, okay? So, asynchronous tayo bukas, yun yung gawin nyo, yung design work nung sa bending po, okay? So, hindi na po tayo mag-Google Meet bukas ng umaga, okay?
So, i-advise ko na lang din kayo through our GC, just to remind you. And also, prepare for our quiz 1. Okay? You prepare for our quiz 1. Okay? Question pa po? Wala na? Wala na po. Ma'am, problem solving po ba ang quiz 1 po? Ang quiz 1 is a combination of problem solving and objective type. Okay? 100 points din po yun. Okay? Open your camera na for our attendance check. O, just for go na. O, the others. Tristan, Janisa, Sebastian, Renz, Carl, Lan. O, wala yun. Siguro tulog na. Siguro tulog na. Judgmental. Sorry naman. Sorry po. Tulog na agad ako. Tulog agad. Judgmental. Ay, sorry na. O, game po, game. Just for go. Nagte-take na po ako. Wait lang po. Okay. Hindi na lang po. Ang iyo nga, naglolomi at sa akin tulog lang. Nandun pa din, nakatulog lang. Oo. Kahapon ako, meron si ate girl. Boom. Okay na, just for... Okay, bye-bye. Thank you po, ma'am. Sige po, ma'am. Thank you po, ma'am.